Magkapitbahay pala si David Licauco at members ng Ben and Ben, kaya minsan ay nagkakasabay silang mag-workout sa gym. Naikwento ito ni David sa media sa launch ng kanyang single na I Think I Love You na pumasok sa top 5 chart na iTunes Philippines. Few days from now nga raw ay mag-hangout sila ng grupo Wine Wine Chill Chill. Baka sabihin ko sa kanila, pwede nyo ba akong isama sa concert, sabi ni David. Pero ando na sila sa taas, andito lang ako pagdating sa pagkanta. Likas na mayayain si David kahit na super sikat na siya. Noon nga raw na inirecord niya sa studio ang I Think I Love You ay kinailangan niyang uminom ng white wine para happy lang at pampawala ng nervyos. Ilang beses pinatugtog sa abante ang kanta bago nakausap si David at masasabi, tamang-tama lang to sa kanya. Madaling kantahin, madaling tandaan. Pwedeng sayawan, hindi mahirap intindihin ang letra, pangmasa. Ang hinihiling ko lang sa label ko ay kantang worth listening para sa Gen Z, ani David, at saka yung mga melody na bagay sa TikTok. Last year pa nagbo-voice lesson si David kaya may improvement na ang kanyang singing voice. Madalas din akong kumanta sa banyo, sa kotse, sabi ni David. Ilan sa mga celebrity friend na bumati kay David during the press conference ay si Dennis Trillo at syempre, ang tinutuksong apple of the eye niya na si Barbie Fortesa. Yung song ay para po sa mga taong may gusto pero di pa niya masabi, sabi ni David. Ganon? Kaloka na nagbanta raw ng demanda si Carla Abellana sa nagkakalat ng fake news tungkol sa kanya. Ipinost niya ang screenshot kung saan sinabi roon na ayon daw sa insider na malapit sa pamilya ng aktres, lumambot daw ang puso ng tatay ni Carla na si PJ Abellana nang makita nito kung gaano pa nag-aalala ang anak sa ex nitong si Tom Rodriguez sa kabila ng mga nangyari sa kanila. Kahit nga raw sobrang nasaktan ito ay hindi nito siniraan ang ex-husband at naniniwala sa kabutihan ng puso nito. Sabi pa sa fake news, kamakailan lang daw ay lumutang na nagbalik sa Pinas si Tom ng tahimik at nag-reach out kay Carla. Ang nasabing pag-uusap daw ay naging healing at forgiveness na naging daan para sa posibilidad na balikan ng dalawa. Sinabi pa raw ng source na nag-uusap pa raw ang dalawa at hindi raw minamadali ni Carla pero hindi raw nito sinasara ang kanyang pinto. Kaya sa caption ni Carla ay binantaan niya ang mga ito at sinabing, kung kasuhan ko na lang kayo at yung source nyo ng libel, nakakaloka talaga ang mga nagkakalat ng maling impormasyon. Imagine na nanahimik na yung dalawa at si Tom nga tila masaya na sa kanyang bagong pamilya at sinasabing masaya sa pagiging ama sa anak na si Corbin. Hindi nga maganda lalo na kay Carla na machismis patungkol doon na parang pinalalabas pa raw na side chick siya. Kaya suportado siya ng mga follower niya na dapat ngang sampulan ang nagkakalat ng fake news. Hindi nga dapat nino-normalize ang pagkakalat ng fake news. Gayahin dapat ni Carla ang ginawa ni Bong Revilla sa trolls. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.